Ang ambon na nagsimula kaninang dapit hapon ay isa ng ganap na ulan pagsapit ng dilim. Bawat patak na tumatama sa yero nilang bubong ay tila maliliit na paalala ng isa na namang araw na walang kinita. Mula sa kanyang maliit na pwesto, isang mesang yari sa pinagtagpi-tagping kahoy na nagkakanlong sa ilalim ng luma at butas-butas na payong pinagmasdan ni Liana ang pagmamadalili ng mga tao sa bangketa ng Quiapo. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ay humahalo sa nanlalamig na liwanag ng mga poste, nagpipinta ng makikinang ngunit malungkot na guhit sa basang semento. Naamoy niya ang pinaghalong alimuom ng lupa at usok ng tambutso, isang pamilyar na halimuyak ng Maynila na para sa kanya ay amoy ng pag-asa at pagkabigo. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na bangkong plastik, umuubo si Ana. 5 taong gulang pa lamang ito, ngunit sa mga mata ng bata ay mayroon ng pag-unawa sa hirap ng kanilang buhay. Ang bawat pag-ubo nito ay tila isang malambing na sundot sa puso ni Liana. Hinubad niya ang kanyang manipis na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ng pamangkin. Mama, nilalamig ka na, bulong ni Ana. Ang hininga ay bahagyang nag-uusok sa malamig na hangin. Hindi, nak. Mas kailangan mo yan, sagot ni Liana, kasabay ng isang pilit na ngiti. Pinisil niya ang maliliit na kamay ng bata. Pamangkin niya si Ana, anak ng kanyang yumaong kapatid. Ngunit para sa kanya, si Ana ang kanyang sariling anak, ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Muli niyang tiningnan ang kanyang paninda, ilang piraso ng puto, iilang balot ng kutsinta na nakatakip sa dahon ng saging at mga minatamis na bibihirang mabili. Walang gaanong bumili ngayong araw. Ang ulan ang laging kalaban ng mga tulad niyang nagtitinda sa lansangan. Inipon niya ang iilang barya at lukot na papel na pera sa loob ng isang lata ng biskwit. Sapat lang para sa gamot ni Ana at marahil sa isang tasang lugaw para sa kanilang hapunan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Bukas, kailangan niyang bumangon muli, umasa muli. Uwi na tayo, Mama, muling sabi ni Ana, ang boses ay nanghihina na. Tumango si Liana. Sige, nak. Ayusin ko lang ang mga gamit. Habang maingat niyang inililigpit ang kanilang mga paninda sa isang malaking bayong, naramdaman niya ang titig ni Ana. Alam niyang sa murang isip nito, naiintindihan nito ang bigat na kanyang dinadala. Iyon ang mas nagpapalakas sa kanya, ang hindi sinasabing pangunawa sa pagitan nilang dalawa. Dumaan muna sila sa isang maliit na botika sa kanto. Ang halaga ng gamot sa ubo at paracetamol ay halos umubos sa kanyang kinita. Habang hawak ang maliit na supot ng gamot, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pangamba. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Ang mahalaga ay si Ana. Nagsimula na silang maglakad sa masikip na eskinita patungo sa kanilang inuupahang kwarto. Ang daan ay maputik at madulas. Maingat niyang inaalalayan si Ana na mahigpit ang kapit sa kanyang palda. Sa gitna ng kanilang paglalakad, sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng waiting shed, na sira-sira na ang bubong, may isang anino, siyang naaninag. Isang matandang babae, nakabaluktot sa lamig ang buhok, na kulay abo, ay basa at nakadikit sa kanyang noo. Nanginginig ang mga balikat nito, hindi lamang dahil sa lamig, kundi marahil pati sa gutom. Huminto si Liana. May kung anong humila sa kanyang mga paa. Nakita niya sa mga mata ng matanda ang isang uri ng pagod na higit pa sa pisikal na panlalamig, ito ay pagod ng kaluluwa. Mama, sino po siya, tanong ni Ana, nagtatago sa likod niya. Teka lang, nak, mahinang sagot ni Liana. Nag-alinlangan siya. Ang tanging pagkain na dala niya ay 2 pirasong mainit pa na pandesal at isang maliit na supot ng ginataang bilo-bilo na inilaan sana niya para kay Ana. Iyon na lamang ang natitira sa kanila. Ngunit nang makita niyang muli ang nanginginig na anyo ng matanda, tila may bumulong sa kanyang puso. Ang hirap na kanyang nararamdaman ay pansamantala lamang, ngunit ang pagtulong
ay nag-iiwan ng habambuhay na init. Dahan-dahan siyang lumapit. Inay, tawag niya. Ayos lang po ba kayo? Tumingala ang matanda. Sa mukha nitong kulubot nakita ni Liana ang bakas ng dating karangalan. Ang mga mata nito bagamat malabo ay nangungusap. Hindi ito sumagot, isang mahinang tango lang ang naisukli. Inilabas ni Liana ang supot ng pagkain. Pasensya na po, ito lang ang kaya kong ibigay. Mainit pa po yan, pampatanggal ng lamig. Inabot niya ang pandesal at ang maliit na mangkok ng bilo-bilo. Nag-aatubili ang matanda, tila nahihiya, ngunit sa huli ay tinanggap din ito. Nakita ni Liana kung paano nanginig ang mga kamay nito habang inaabot ang pagkain. Salamat iha, sabi ng matanda. Ang boses ay garalgal at mahina. Pagpalain ka ng Diyos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Walang anuman po. Mag-iingat po kayo. Hinawakan niya muli ang kamay ni Ana at nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi na siya lumingon pa. Pagdating nila sa kanilang maliit na kwarto, pinainom niya agad ng gamot si Ana at pinunasan ng maligamgam na tubig. Ang natirang pandesal ay pinaghatian nilang dalawa. Habang nanginunguya ni Liana ang kanyang kapiraso, hindi niya maiwasang isipin ang matanda. Sana'y nabusog ito. Sana'y nakahanap ito ng masisilungan. Humiga sila sa kanilang banig na manipis. Niyakap ni Liana si Ana na di nagtagal ay nakatulog na dahil sa epekto ng gamot. Sa labas patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang tunog nito sa yero ay hindi na tunog ng kabiguan, kundi isang oyayi, isang himig ng kapayapaan. Sa gitna ng kadiliman at lamig, may isang kakaibang init na bumalot sa puso ni Liana. Ang kabutihang ibinigay niya ay bumalik sa kanya hindi bilang pera o material na bagay, kundi bilang isang payapang pakiramdam. At sa gabing iyon, sa kabila ng kawalan, naramdaman niyang siya ang pinakamayaman sa lahat. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang pag-ikot ng mundo para kina Liana at Ana. Bawat umaga ay isang bagong pag-asa. Bawat gabi ay isang pasasalamat sa mga biyayang natanggap, gaano man kaliit. Nasanay na si Liana sa pagtitinda sa ilalim ng init at ulan, sa mga ngiti ng suki at sa mga tinging mapanghusga. Ang mahalaga ay magkasama sila ni Ana, malusog at ligtas. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga panindang kakanin, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya at nakita ang matandang babae na kanyang tinulungan noong maulang gabi. Mas maayos na ito ngayon, malinis ang kasuotan, bagamat simple at may kakaibang sigla sa mga mata. Ihabati nito isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Inay gulat na sagot ni Liana. Ayos na po pala kayo. Kumusta po kayo? Mabuti ako, salamat sayo, sabi ng matanda. Tumingin ito sa paligid sa maliit na pwesto ni Liana at sa batang si Ana na masayang naglalaro ng tansan sa isang tabi. Ako si Elvira, ngunit mas gusto kong tawagin mo akong Lola Ninfa. Liana po, at ito naman po si Ana, magalang na pakilala ni Liana. Hindi nagsalita agad si Lola Ninfa. Pinagmasdan niya ang mag-ina ng may kakaibang paghanga at lungkot. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita itong muli. Ang boses ay puno ng pakiusap. Liana, may hihilingin sana ako sayo. Ano po iyon, Lola Ninfa? Kung kaya ko po, bakit hindi? Gusto kong sumama kayo sa akin, sa aking tahanan. Natigilan si Liana. Napakunot ang kanyang noo, hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Po, saan po? Sa bahay ko sa Tagaytay. Maluwag doon. Tahimik. Walang ulan na bubutas sa inyong bubong, walang alikabok ng lansangan na lalanghapin ng iyong anak, paliwanag ni Lola Ninfa, ang mga matay nakatuon kay Ana. Nakita ko ang kabutihan ng puso mo. Nakita ko ang hirap ninyo. Hayaan mo akong suklian ang tulong na ibinigay mo sa akin nung gabing kailangan ko ito. Umiling si Liana. Naku Lola Ninfa, hindi po kailangan. Malaking abala po kami. Sanay na po kami sa ganitong buhay.
Ang totoo, natatakot siya. Takot siyang umasa sa iba. Takot siyang pumasok sa isang mundong hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito abala. Ito ay isang paanyaya giit ng matanda. Hinawakan nito ang kamay ni Liana. Ang palad nito'y kulubot, ngunit mainit. Gawin mo ito para kay Ana. Para sa kanyang kinabukasan. Ang pangalan ni Ana ang nagpatigil sa lahat. Nang pagtutol sa isip ni Liana, tumingin siya sa kanyang pamangkin na ngayon ay nakatingin sa kanila nang may pagtataka. Isang mas magandang buhay para kay Ana. Iyon ang pangarap niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago dahan-dahang tumango. Sige po, Lola Ninfa, sasama po kami. Kinabukasan isang magarang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Namangha ang mga kapitbahay nila. Si Liana naman ay hindi mapakali habang si Ana ay tuwang-tuwa, hindi makapaniwala. Nasasakay sila sa ganoong kakintab na kotse. Ang biyahe mula Maynila patungong Tagaytay ay isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang maingay at magulong tanawin ay unti-unting napalitan ng mga luntiang puno at malawak na parang. Ang mainit at maalinsangang hangin ay naging malamig at sariwa. Wow, Mama! Ang lamig, masayang sabi ni Ana, ang muka ay nakadikit sa bintana ng sasakyan. Ngumiti lang si Liana. Sa loob niya mayroong pinaghalong kaba at pananabik. Ilang sandali pa pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang gate na bakal. Bumungad sa kanila ang isang hardin na napakaganda, damong perpektong gupit mga bulaklak na iba-iba ang kulay at isang fountain sa gitna. At sa dulo ng paikot na daan ay nakatayo ang isang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong mansyon yari sa makalumang bato at matitigas na kahoy, may malalaking bintanang salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan. Nalula si Liana. Para siyang langgam na napadpad sa palasyo ng isang higante. Nang bumaba sila ng sasakyan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, dala ang amoy ng mga puno ng pino at ng lawa na natatanaw sa di kalayuan. Ang asul na tubig ng lawa ng Taal na may bulkan sa gitna ay tila isang ipinintang larawan. Ito ang tahanan ko, sabi ni Lola Ninfa. At ngayon tahanan niyo na rin. Nang buksan ng isang katulong ang malaking pinto, nayari sa Nara, mas lalong namangha si Liana. Ang loob ay mas malawak pa kaysa sa inaakala niya. Makintab ang sahig na gawa sa kahoy, mataas ang kisame na may nakasabit na chandelier at ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mamahalin. Parang palasyo, mamabulong ni Ana ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha. Bago pa man makasagot si Liana, isang malamig at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng engranding hagdanan. Grandma, saan ka ba nanggaling? Ilang araw kitang tinatawagan. Isang lalaki ang dahan-dahang bumababa. Matangkad ito, may magandang pangangatawan na bakat sa suot nitong puting polo shirt. Ubod ito ng gwapo, tila isang artistang napapanood lang sa telebisyon. Ngunit ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon, at ang mga kilay ay bahagyang magkasalubong. Huminto ito sa kalagitnaan ng hagdan nang mapansin sila. Ang tingin nito ay naglakbay mula kay Lola Ninfa, pababa sa magulo at lumang damit ni Liana, hanggang sa natatakot na mukha ni Ana na nagtatago sa likod niya. Isang maliit at mapanghamak na ngisi ang sumilay sa sulok ng labi nito. At sino naman sila, tanong nito? Ang boses ay puno ng pang-uusig. Anong klaseng mga pulubi ang dinala mo dito, Grandma? Ang mga salita ay tila isang sampal sa mukha ni Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang paghigpit ng kapit ni Ana sa kanyang binti. Ang lahat ng pagkamangha niya sa lugar ay biglang naglaho na palitan ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang muli ang pader na laging nakapalibot sa kanya, ang pader sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Huminga siya nang malalim, pinipilit na pakalmahin ang nanginginig niyang kalooban.
Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang malamig na isang malamig na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga salita ni Kurt ay tila matutulis na bubog na nanatili sa hangin naghihintay na sugatan ang sinumang gumalaw. Hinigpitan ni Liana ang pagkakayakap sa binti ni Ana na tila doon humuhugot ng lakas nga Kurt ang boses ni Lola Ninfa ay biglang tumigas na wala ang lahat ng lambing. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang mga bisita ko. Sila ang pamilya ko ngayon. Pamilya isang, mapaklang tawa ang kumawala kay Kurt. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa isang tingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang dumi na napadpad sa makintab na sahig. Kailan ka pa namulot ng pamilya sa bangketa, Grandma? Hindi na nakatiis si Liana. Hindi kami pinulot mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Itinuwid niya ang kanyang likod. Sinalubong ang mga mata ni Kurt na puno ng paghamak. Tinulungan kami ni Lola Ninfa at tinanggap namin ang tulong niya nang may pasasalamat hindi para abusuhin. At kung tingin mo sa amin ay mga pulubi, pasensya na, pero mas mayaman kami sa isang bagay na wala ka respeto. Natigilan si Kurt. Ang pagngisi sa kanyang labi ay unti-unting naglaho na palitan ng pagkagulat. Walang sino man, lalo na ang isang taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya ang nangahas na sumagot sa kanya ng ganoon. Bago pa siya makabawi, muling nagsalita si Liana. Ang boses ay nakadirekta na kay Lola Ninfa. Lola, maraming salamat po sa pag-aalok ninyo, pero siguro po, mas mabuting umalis na lang kami. Ayaw po naming maging sanhi ng gulo. Hindi. Dito lang kayo. Ang desisyon sa boses ni Lola Ninfa ay hindi matitinag. Hinarap niya ang kanyang apo. Kurt, umakyat ka sa kwarto mo. Mag-uusap tayo mamaya. Naningkit ang mga mata ni Kurt, isang huling masamang tingin ang ipinukol niya kay Liana bago padabog na tumalikod at umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagok umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Nang mawala na si Kurt, isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Lola Ninfa kay Liana. Pasensyahan mo na ang apo ko, iha. Lumaki siyang walang kinikilalang awtoridad maliban sa sarili niya. Ayos lang po, sagot ni Liana, bagamat ramdam pa rin niya ang panlalamig na iniwan ng tingin ni Kurt. Kinagabihan sa kanilang bago at maluwag na silid, hindi mapakali si Liana. Maganda ang kamamalambot ang kumot, ngunit ang pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang mang-aagaw. Hindi siya pwedeng manatili doon nang walang ginagawa. Kinabukasan maaga siyang bumangon at hinanap si Lola Ninfa sa kusina. Lola, gusto ko po sanang magtrabaho dito sa bahay, sabi niya. Bilang katulong po sa paglilinis o sa kusina. Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Ito po ang paraan ko para makabayad sa kabutihan ninyo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Lola Ninfa, ngunit nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa huli pumayag din ito, kaya't nagsimula si Liana sa kanyang bagong buhay, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang kasambahay sa paraisong may lamat. Ang mga araw niya ay napuno ng paglilinis ng mga antigong kasangkapan, pagtulong sa paghahanda ng pagkain at pag-aalaga kay Ana sa isang kakapaligirang malayo sa panganib ng lansangan. Si Kurt ay bihira niyang makita. Laging itong wala sa bahay at kung umuwi man ay gabi na madalas ay amoy alak. Ang bawat pagkikita nila ay laging may kasamang matalas na salita o malamig na titig mula rito. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Lola Ninfa sa beranda, nakatanaw sa payapang lawa na pansin ni Liana ang lungkot sa mga mata ng matanda. May problema po ba, Lola? Tanong niya. Bumuntong hininga si Lola Ninfa. Itinuro nito ang isang malayong bahagi ng mansyon, isang pakpak ng gusali na mukhang luma at napabayaan na. Nakikita mo ba yon, iha? Yan ang lumang aklatan ng pamilya namin. Puno yan ng mga libro ng aking yumaong asawa. Nagpatuloy ito, ang boses ay puno ng pangarap. Ang plano ko sana ay ipaayos yan. Gawing isang community library, isang lugar
kung saan pwedeng magbasa at matuto ang mga bata dito sa Tagaytay, lalo na yung mga kapuspalad. Pero naiwan lang na plano. Bakit po si Kurt malungkot na sagot ng matanda? Ipinasa ko na sa kanya ang responsibilidad na yon. Umaasa akong ito na ang magbibigay sa kanya ng direksyon ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga party at babae. Pero wala. Ni minsan hindi niya sinilip ang proyekto. Para sa kanya isa lang itong bunton ng mga lumang bato at papel. Naramdaman ni Liana ang bigat sa puso ni Lola Ninfa. Nakita niya hindi lang ang pagkadismaya kundi ang takot ng isang lola para sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang apo. Kinahapunan dala ang merienda para kay Lola Ninfa ang kakanin na siya mismo ang gumawa, hindi sinasadyang napadpad ang mga paa ni Liana patungo sa lumang aklatan. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pintong kahoy. Bumungad sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang papel. Ang loob ay madilim na tatakpan ng agiw ang mga estante, ngunit nakita pa rin niya ang ganda nito. Isang malaking bintanang may arko ang nagbibigay tanaw sa lawa. May potensyal ang lugar, sayang kung hahayaan lang masira. Sa gitna ng silid, may isang lalaking nakayuko sa isang malaking mesa, abala sa pagguhit sa isang malapad na papel. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Liana. "Excuse me po," mahinang sabi ni Liana. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Bata pa ito, marahil ay kaedad lang ni Kurt, ngunit ang anyo nito ay kalmado at seryoso. May suot itong salamin at simple lang ang pananamit. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting magalang at mainit. "Hi, pasensya na hindi kita napansin," sabi nito. "Kailangan mo ba ng tulong?" Hindi po. Ako po si Liana. Dinalhan ko lang po sana ng merienda, si Lola Ninfa, pero napadpad po ako dito, nahihiyang paliwanag niya." "Ganun ba?" "Ako naman si Mateo," pakilala ng lalaki, iniabot ang kamay. "Ako ang arkitekto ng proyektong to." Well, ang dapat sanang proyekto. May bahid ng panghihinayang sa kanyang boses. Tiningnan ni Mateo ang dala ni Liana. "Mukhang masarap yan." "Puto ba yan?" "Opo. Kayo po gusto nyo alok ni Liana?" "Naku, sige ba. Paborito ko yan." Kumuha si Mateo ng isang piraso at kinain. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha. "Wow," sabi niya puno ng paghanga. "Ang sarap." Kakaiba ang pagkakagawa. Hindi siya gaanong matamis at napakalambot. May kamay ka para dito, Liana. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman ni Liana ang isang tunay at tapat na papuri. Hindi dahil sa awa o dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang bagay na galing sa kanyang sariling kakayahan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat po," sabi niya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ikinuwento ni Mateo ang mga plano para sa aklatan, ang kanyang mga ideya na hindi maisakatuparan. Nakikinig si Liana ng may interes. Sa katauhan ni Mateo, nakakita siya ng isang kaibigan, isang taong tumingin sa kanya, at nakita ang isang tao, hindi isang pulubi. Ang paraisong dati puno ng lamat. Dahil kay Kurt ay biglang nagkaroon ng isang maliit na siwang ng liwanag. At sa siwang na yon, isang munting pag-asa ang nagsimulang sumibol. Naging madalas ang pagpunta ni Liana sa lumang aklatan. Hindi na lang para maghatid ng merienda kay Mateo, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na nararamdaman niya sa lugar na yon. Sa kabila ng alikabok at katahimikan, para sa kanya ang aklatan ay isang santuwaryo, isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata ni Kurt. Si Mateo sa kabilang dako ay natutuwa sa kanyang presensya. Habang abala ito sa pag-aaral ng mga plano at pagguhit ng mga bagong ideya, si Liana naman ay tahimik na nagwawalis sa isang sulok o nagpupunas ng mga libro. Minsan, nahuhuli niya itong binubuklat ang isang lumang aklat ng mga tula, ang mga daliri maingat na dumadampi sa marurupok na pahina. "Alam mo, Liana," sabi ni Mateo isang hapon, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginuguhit, "may buhay ang lugar na to. Kailangan lang ng konting pagmamahal para muling marinig ang tibok ng puso niya."
Ngumiti si Liana. Naniniwala po ako dyan, Sir Mateo. Mateo na lang pagtatama nito. At sa tingin ko ikaw at ang mga kakanin mo ang unang nagbigay ng init dito sa matagal na panahon. Ang kanilang simpleng usapan ay nauwi sa isang plano. Nagpasya silang dalawa na simulan ang paglilinis sa isang maliit na bahagi ng aklatan, ang reading nook, na malapit sa bintanang may arko. Kahit walang pondo o permiso mula kay Kurt, ginawa nila ito. Si Mateo ang nagbuhat ng mga mabibigat na silya habang si Liana ang nagpunas-nagayos ng mga libro sa estante at naglagay pa ng isang maliit na florera na may sariwang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. Isang hapon, habang nagtatawanan sila, matapos aksidenteng matapunan ni Mateo ng tubig ang sarili, hindi nila namalayan ang pagdating ni Kurt. Nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay mas madilim pa kaysa karaniwan. Nakasuot ito ng mamahaling damit panlakad, ngunit ang buhok ay bahagyang magulo. Tila kagagaling lang sa kung saan. Nakita niya ang lahat ang malinis na sulok ang mga bulaklak at higit sa lahat ang tawa sa mga labi ni Liana. Isang tawang hindi niya pa kailanman narinig, lalo na kapag nasa paligid siya. Anong ginagawa ninyo dito? Malamig niyang tanong. Agad na napawi ang nangiti sa mukha ni Liana. Tumayo siya ng tuwid tila isang sundalong nahuli ng kanyang general. Si Mateo naman ay tumayo rin at humarap kay Kurt ng may respeto. Kurt, bati ni Mateo. Nag-umpisa lang kaming linisin ang isang maliit na bahagi. Sayang naman kasi kung pababayaan lang. Wala akong sinabing simulan ninyo mariing, sabi ni Kurt. Ang mga mata ay nakapako kay Liana. At ikaw baling niya dito? Hindi ba't ang trabaho mo ay sa loob ng bahay? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na lumabas at makipaglaro dito? Ang salitang makipaglaro ay tumama kay Liana na parang sampal. Hindi po ako nakikipaglaro. Sagot niya pinipilit na huwag manginig ang boses. Tumutulong lang po ako. Dahil naniniwala po ako sa proyektong ito, kahit na ang taong dapat sanang mamahala, dito ay walang pakialam. Ang katapangan sa sagot ni Liana ay muling gumulat kay Kurt. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit na si Mateo. Kurt, ako ang nagyaya sa kanya. Huwag mo siyang sisihin. Kung meron kang problema sa akin mo sabihin. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Kurt. Wala akong problema sa iyo, arkitekto. Gawin mo ang trabaho mo kung may ipapagawa ako. Sa ngayon, bumalik na kayong dalawa sa mga dapat ninyong gawin. Tumalikod si Kurt at naglakad paalis, iniwan ng dalawa sa nakabibinging katahimikan. Pasensya ka na, Liana, sabi ni Mateo. Hindi ko sinasadyang mapahamak ka. Wala po yon, sagot ni Liana, ngunit ang totoo, nasaktan siya. Hindi sa sinabi ni Kurt, kundi sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang isa siyang bagay na walang halaga. Simula ng araw na yon may nagbago kay Kurt. Hindi na siya madalas umalis ng bahay. Madalas nakikita siya ni Liana na nakatayo sa malayo pinapanood si Ana habang naglalaro ito sa hardin. Minsan nakita niya itong nakangiti habang pinagmamasdan ng bata na hinahabol ang mga paru-paro. Isang ngiting totoo, walang bahid ng pang-aalipusta. Isang umaga, habang nagdidilig si Liana ng halaman, lumapit si Ana sa kanya. Mama, yung tito, na masungit binigyan po ako ng candy bulong nito. Napatingin si Liana sa direksyon ng bahay at nakita niya si Kurt na nakatayo sa bintana ng kanyang silid. Mabilis na umiwas ng tingin nang mahuli niya itong nakatingin sa kanila. Hindi maintindihan ni Liana ang nangyayari. Ang lalaking dati walang ibang ginawa, kundi saktan siya sa salita, ay unti-unting nagpapakita ng ibang anyo. Ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin. Marahil naawa lang ito sa bata. Ngunit ang hindi niya alam ang imahe ni Liana na masayang nakikipagtawanan kay Mateo sa loob ng aklatan ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Kurt. Isang damdaming hindi niya maintindihan, isang halo ng inis, pagkairita, at isang kakaibang kirot na hindi niya pa naramdaman noon ang nagsimulang tumubo sa loob niya.
At ang damdaming iyon, bagamat ayaw niyang aminin ay selos. Isang linggo bago ang itinakdang araw, isang maliit at makulay na paanyaya ang iniuwi ni Ana mula sa kanyang kindergarten. Family Day nakasulat sa itaas na may mga guhit ng masayang pamilya na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Habang binabasa ito ni Liana sa kanilang silid, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ang lahat ng mga aktibidad na nakalista ay para sa mag-ina at ama. May 3 takbuhan paligsahan sa pagbuo ng kastilyong buhangin at isang espesyal na sayaw para sa mga magulang. Bawat salita ay tila isang paalala sa kung ano ang wala sila ni Ana. Mama, lahat po ng kaklase ko kasama yung papa nila, sabi ni Ana isang gabi habang iginuguhit nito ang kanyang sarili, si Liana, at isang malaking espasyo sa tabi nila. Sana po may papa din ako na kasama. Ang inosenteng hiling ng bata ay tumusok ng malalim sa puso ni Liana. Niyakap niya ito ng mahigpit. Andito naman si Mama. Di ba tayong dalawa ang pinakamatibay na team? Ngunit sa mga sumunod na araw, nakita ni Liana ang unti-unting paglungkot sa mga mata ni Ana. Ang dating masiglang bata ay naging tahimik. Sa tuwing nakakakita ito ng isang buong pamilya sa telebisyon o sa hardin, nakikita ni Liana ang pagnanasa sa mukha nito. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay napapansin din ng isa pang pares ng mga mata. Mula sa kanyang bintana o sa isang sulok ng sala, palihim na pinagmamasdan ni Kurt ang mag-ina. Nakikita niya ang pilit na ngiti ni Liana at ang nawawalang kislap sa mga mata ni Ana. Narinig niya minsan ang usapan nila tungkol sa Family Day. At sa unang pagkakataon, imbes na inis isang kakaibang damdamin ng habag ang namuo sa kanyang dibdib. 2 araw bago ang Family Day, hindi na nakatiis si Liana. Kinausap niya ang guro ni Ana at sinabing baka hindi sila makadalo. Idinahilan niya na may sakit siya. Ayaw niyang pumunta doon si Ana at maramdamang naiiba siya sa lahat. Nang gabing iyon habang malungkot na nakaupo si Liana sa beranda, pinagmamasdan ang mga bituin isang anino ang tumabi sa kanya. Amoy pa lang ng mamahaling pabango. Alam na niya kung sino iyon. Narinig ko kay Grandma na hindi raw kayo pupunta sa Sabado. Simula ni Kurt ang boses ay hindi kasing lamig ng dati. Hindi sumagot si Liana. Nanatili siyang nakatingin sa malayo. Dahil ba sa mga palaro tanong muli ni Kurt? Hindi mo maiintindihan mahinang sagot ni Liana, may bahid ng pait. Hindi mo alam ang pakiramdam na kulang. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Inaasahan ni Liana na aalis na si Kurt o magbibitaw ng isa na namang masasakit na salita. Ngunit nagulat siya sa sumunod nitong sinabi, "Sasama ako sa inyo." Napalingon si Liana ang mga matay ng lalaki sa gulat. "Ano?" Sabi ko, sasama ako ulit ni Kurt, nakatingin sa luwa. "Pwede akong magpanggap, kahit isang araw lang." Tinitigan siya ni Liana, hinahanap ang anumang bakas ng pang-aasar sa mukha nito. Ngunit wala siyang nakita. Tanging isang seryosong ekspresyon na hindi niya pa nakikita dito dati. "Bakit mo gagawin yon?" Bumuntong hininga si Kurt. Dahil ayokong makita siyang malungkot, sabi nito, tumutukoy kay Ana. At dahil ayokong isipin niyang lahat ng lalaki sa mundong ito ay mang-iiwan. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang na para bang para sa sarili niya iyon at hindi para kay Liana. Hindi alam ni Liana ang sasabihin. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. At kaya sa araw ng Sabado, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa eskwelahan. Dumating si Liana, suot ang isang simpleng bestida, kasama si Ana na naglalakihan ng mga mata sa tuwa. At sa tabi nila, si Kurt nakasuot ng simpleng t-shirt at maong tila isang ordinaryong ama. Ngunit ang tindig at itsura nito ay hindi maitatago. Pinagtitinginan sila ng mga ibang magulang
Nagbubulungan kung sinong artista o modelo ang napadpad sa kanilang munting paaralan. Huwag mo silang pansinin, bulong ni Kurt kay Liana nang mapansin ang pagkailang nito. Isipin mo na lang para kay Ana to. At iyon nga ang ginawa nila. Sa unang laro ang sack race para sa pamilya, nag-atubili si Liana na pumasok sa iisang sako kasama si Kurt. Ngunit nang makita niya ang nagmamakaawang tingin ni Ana, wala siyang nagawa. Naramdaman niya ang init ng braso ni Kurt sa kanyang baywang habang magkasabay silang tumatalon. Sa gitna ng mga sigawan at tawanan, narinig niya ang malakas na halakhak ni Ana. At sa isang saglit nakalimutan ni Liana ang lahat. Tumawa na rin siya. Natumba sila malapit sa finish line, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang tawa nilang tatlo habang nakahiga sa damuhan. Sumali sila sa bawat laro. Nagtulong sila sa pagbuo ng isang baluktot na kastilyong buhangin. Hinayaan ni Kurt na pinturahan ni Ana ang kanyang mukha ng makukulay na pintura. At sa bawat sandali, unti-unting nakikita ni Liana ang isang Kurt na hindi niya pa nakikilala, isang Kurt na matiyaga, na marunong maglaro, na may ngiti sa mga mata, na hindi mapanghamak kundi masaya. Ang huling bahagi ng programa ay ang sayawan ng mga magulang. Hinila ni Kurt si Liana sa gitna. Hindi ako marunong, protesta ni Liana. Ako rin, sagot ni Kurt. Kaya pareho lang tayong magmumukhang tanga. Ipinatong niya ang mga kamay ni Liana sa kanyang mga balikat at hinawakan ang baywang nito. Habang marahang umiindayog sa isang mabagal na tugtugin, hindi nila namalayan na sila na ang sentro ng atensyon. Ngunit sa sandaling iyon ang mundo nila ay lumiit. Tanging silang dalawa lang. Salamat, Kurt, bulong ni Liana, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Para saan? Para dito. Para sa araw na to, ginawa mong masaya si Ana. Ikaw, sagot ni Kurt, ang boses ay seryoso. Masaya ka ba? Sa wakas nag-angat ng tingin si Liana. Nakita niya sa mga mata ni Kurt ang isang bagay na bago isang kislap ng sinseridad, hindi niya masabi. Ngumiti siya, isang tunay at matamis ng ngiti. Oo. Nang pauwi na sila sakay ng kotse, nakatulog si Ana. Sa kandungan ni Liana, may ngiti sa mga labi. Tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita. Ngunit hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Nang gabing iyon, bago matulog, hindi maalis sa isip ni Kurt ang pakiramdam ng baywang ni Liana sa kanyang mga kamay, ang tunog ng tawa nito, ang ngiti sa mga labi nito. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na maging bahagi ng isang bagay. Ang pakiramdam ng isang pamilya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang mansyon sa Tagaytay ay naramdaman niyang isang tunay na tahanan. Ang araw pagkatapos ng Family Day ay Linggo. Karaniwan para kay Kurt ang araw na ito ay nakalaan para sa pagtulog hanggang tanghali upang bumawi mula sa isang gabing paglalasing o di kaya'y isang biglaang lakad kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa linggong iyon, nagising siya ng maaga, dala ng isang hindi maipaliwanag na sigla. Ang alaala ng tawa ni Ana at ang nangiti ni Liana ay nanatiling sariwa sa kanyang isipan. Bumaba siya para mag-agahan at naabutan niya si Lola Ninfa sa hapagkainan nagbabasa ng dyaryo. Nag-angat ito ng tingin at ngumiti. Magandang umaga, apo. Bihira kang magising ng ganito kaaga. Sa araw ng Linggo po na nito, hindi sumagot si Kurt. Kumuha lang siya ng kape at umupo. Ngunit imbes na ang sports section ang kanyang buklatin, ang mga mata niya ay napako sa isang artikulo tungkol sa mga proyektong pangkultura sa probinsya. Naalala niya ang aklatan, naalala niya si Mateo, at naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Liana nang ipagtanggol nito ang proyekto. Pagkatapos ng agahan, isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Si Marco ang isa sa kanyang mga kaibigan. Kurt, Tara Yacht Party sa Batangas. Hinihintay ka na namin. Ang lumang Kurt ay hindi magdadalawang isip na sumagot ng oo. Ngunit ngayon, may nag-iba.
Pass muna ako pare, sagot niya ikinagulat maging ng kanyang sarili. May kailangan akong asikasuhin dito. Matapos ibaba ang telepono, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naglakad-lakad siya sa loob ng mansyon hanggang sa ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa harap ng mabigat na pinto ng lumang aklatan. Huminga siya ng malalim bago ito itinulak. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may kasama na itong ibang amoy. Ang amoy ng lemon mula sa floor wax at ang mahinang halimuyak ng mga bulaklak sa florera. Nakita niya ang maliit na sulok na nilinis ni Liana at Mateo. Malinis ito at kaaya-aya. Umupo siya sa isa sa mga silya at hinayaan ang kanyang mga mata na maglakbay sa kabuuan ng lugar. Ngayon lang niya napansin ang ganda ng arkitektura nito, ang potensyal na nakita ng kanyang lola, ni Mateo at ni Liana. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Mateo na may dalang mga rolyo ng blueprint. Nagulat ito nang makita si Kurt doon, nakaupo ng tahimik. Kurt, bati ni Mateo, maingat ang bawat salita. Magandang umaga. Anong bago sa plano, tanong ni Kurt? Diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Nabigla si Mateo sa tanong. Inakala niyang sisigawan na naman siya. Dahan-dahan niyang inilatag ang isang blueprint sa mesa. Wala namang gaanong pagbabago. Ito pa rin yung orihinal na konsepto. Pero may ilang ideya si Liana na sa tingin ko ay maganda. Napakunot ang noo ni Kurt. Si Liana, sabi niya, bukod sa mga libro, maganda raw kung magkakaroon ng isang maliit na storytelling corner para sa mga bata na may maliliit na upuan at mga unan, at isang crafts table kung saan pwedeng mag-drawing o gumawa ng sining ang mga bata pagkatapos magbasa. Habang nagsasalita si Mateo, kitang-kita ang paghanga sa boses nito para kay Liana. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Kurt. Tiningnan ni Kurt ang plano, pinag-aralan ang bawat detalye. Hindi na ito tulad ng dati na walang pakialam. Nagtanong siya tungkol sa budget sa mga materyales sa timeline. Sa unang pagkakataon, nakipag-usap siya kay Mateo, hindi bilang isang amo na mayabang, kundi bilang isang taong interesadong matuto. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-uusap, tumayo si Kurt. Pag-aralan ko to. Bigyan mo ako ng kopya ng lahat ng dokumento. Mag-usap tayo bukas. Naiwang tulala si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kinagabihan habang naghahanda ng hapunan si Liana, sa kusina, pumasok si Kurt. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang ito ng isang basong tubig at sumandal sa pader, pinapanood siya habang naghihiwa ng mga gulay. Nailang si Liana sa kanyang presensya. May kailangan, katanong niya, hindi lumilingon. Gawa ka daw ulit nung puto na ginawa mo para kay Mateo, sabi ni Kurt. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mateo ay may kasamang bahagyang diin. Huminto sa paghihiwa si Liana at lumingon. Nagtataka. Bakit wala lang? Gusto ko lang matikman. Hindi na sumagot si Liana. Kinuha niya ang mga sangkap at nagsimulang ihanda ang puto. Habang ginagawa niya iyon, nanatili si Kurt sa kanyang kinatatayuan, tahimik na nagmamasid. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga kamay ni Liana, ang husay, ang pag-iingat, ang pagmamahal na ibinubuhos nito sa simpleng gawain. Nang maluto ang puto, inilagay ni Liana ang ilan sa isang platito at iniabot kay Kurt. Kumuha ito ng isa at kinain. Tahimik lang itong ngumuya. Masarap nga, sabi nito pagkatapos. Iyon lang. Ngunit sa dalawang salitang iyon, narinig ni Liana ang isang bagay na higit pa sa papuri sa pagkain. Mayroon itong kasamang pag-amin. Tumalikod si Kurt at nagsimulang maglakad paalis ng kusina. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito at nagsalita. Hindi pa rin lumilingon. Salamat, para kahapon. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Liana na nakatayo sa gitna ng kusina, naguguluhan, nagtataka, at sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na piraso ng yelo ang nagsimulang matunaw. Ang Lunes na yon ay minarkahan ng isang tunay na simula.
Tinawagan ni Kurt si Mateo para sa isang formal na pagpupulong. Hindi ito ginanap sa malamig na opisina ng mansyon, kundi sa mismong mesang puno ng alikabok sa gitna ng aklatan. Kasama nila si Liana hindi bilang tagapagsilbi ng kape, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng diskusyon. Gusto kong ituloy ang proyekto panimula ni Kurt. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero gagawin natin ito sa tamang paraan. Mateo, kailangan ko ng kompletong listahan ng mga materyales at tauhan. Liana, gusto kong formal mong isulat ang lahat ng ideya mo para sa children's section. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang isang leader kay Kurt, hindi isang spoiled na bata. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala para sa kanilang tatlo. Ang tahimik na aklatan ay napuno ng ingay ng martilyo lagari at masayang tawanan ng mga manggagawa. Si Kurt, sa gulat ng lahat, ay araw-araw na naroon. Hindi lang siya naguutos. Minsan nakikita siyang nagbubuhat ng kahoy o tumutulong sa pagsusukat. Tila ang alikabok at pawis ay mas nagbigay dangal sa kanya kaysa sa mga mamahaling pabango na dati niyang ginagamit. Naging malinaw ang kanilang mga papel. Si Kurt at Mateo ang bahala sa teknikal na aspeto, ang pagpapatibay ng istruktura, ang mga bintana, ang bubong. Si Liana naman ang naging puso ng proyekto. Siya ang pumili ng kulay ng pintura, isang malambot na cream para sa pangkalahatang lugar at isang masayang sky blue para sa sulok ng mga bata. Siya ang nagdisenyo ng maliliit na estante na abot kamay ng mga bata at nagmungkahi ng mga beanbags at makukulay na banig para maging komportable ang kanilang pagbabasa. Nagkaroon sila ng mga hindi pagkakasundo. Minsan iginiit ni Kurt ang isang modernong lighting fixture, ngunit sinabi ni Liana na mas babagay ang mga warm lamps para maging mas cozy ang pakiramdam. Hindi ito isang art gallery, Kurt, mahinahon niyang paliwanag. Isa itong tahanan para sa mga kwento. Kailangan maramdaman ng mga papasok dito na sila ay welcome, na pwede silang magtagal. Sa halip na magalit, pinag-isipan ni Kurt ang sinabi nito. Kinagabihan, nakita niya si Ana na nakaupo sa sahig ng sala, yakap ang isang unan, habang nagbabasa ng picture book sa ilalim ng isang lampshade. Doon niya naintindihan ang punto ni Liana. Kinabukasan ng order para sa mga modernong ilaw ay kinansela niya. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi natatapos sa loob ng aklatan. Madalas sa pagtatapos ng araw pagod, ngunit masaya, sabay silang nagkakape sa beranda habang pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa. Nag-uusap sila tungkol sa proyekto, tungkol kay Ana, tungkol sa mga simpleng bagay. Unti-unting natutuklasan ni Liana ang isang Kurt na may talino sa negosyo, may pangarap para sa kumpanya, ngunit hindi alam kung paano magsisimula. At natutuklasan naman ni Kurt ang isang Liana na may tapang, may paninindigan at may pusong mas malawak pa sa lawa ng Taal. Si Lola Ninfa ay isang masayang tagamasid. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang apo at alam niyang si Liana ang dahilan. Ang proyektong yan, sabi niya isang araw kay Liana, hindi na lang tungkol sa pag-aayos ng lumang gusali. Tungkol na yan sa pagbuo ng isang bagong tao. Isang gabi, kinailangan nilang mag-overtime. May isang problema sa layout ng mga estante na kailangan nilang solusyonan agad. Si Mateo ay umuwi na. Si Ana at Lola Ninfa ay mahimbing nang natutulog. Silang dalawa na lang ang gising sa buong mansyon. Nasa loob sila ng aklatan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang desk lamp na nakatutok sa blueprint na nakalatag sa sahig. Nakaluhod sila, pareho magkatabi, pinag-aaralan ang mga guhit. Paano kung iusog natin to dito? Mungkahin ni Liana. Ang daliri ay gumuguhit ng isang haka-hakang linya sa papel para mas maluwag ang daanan at magkakaroon ng espasyo para sa isang maliit na mesa dito sa gitna. Tinitigan ni Kurt ang iginuhit na linya, pagkatapos ay tinitigan niya ang mukha ni Liana. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampara, nakita niya ang sigahasig sa mga mata nito,
Ang maliit na dumi ng pintura sa kanyang pisngi ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang labi kapag seryoso itong nag-iisip. Hindi na lamang ang kanyang mga ideya ang kanyang tinitingnan, kundi siya, ang buong pagkatao niya. Tama ka, mahinang sabi ni Kurt. Mas maganda nga. Nag-angat ng tingin si Liana at ngumiti. Ang nangiting iyon sa katahimikan ng gabi ay tila isang bituin na biglang nagliwanag. Hindi na malaya ni Kurt ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang saglit ay inakala ni Liana na pupunasan nito ang dumi sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip marahan nitong hinawi ang ilang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang noo. Ang kanyang mga daliri ay mainit at ang pagdampi nito sa kanyang balat ay nagdulot ng 1,000 kuryente sa kanyang katawan. Natigilan sila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at hindi na bumitaw. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Dahan-dahan marahan na parang humihingiing ng permiso, inilapit ni Kurt ang kanyang mukha sa kanya. Hindi ito tulad ng isang pag-atake, kundi isang paanyaya. Hindi umiwas si Liana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malambot at mainit na paglapat ng mga labi ni Kurt sa kanya. Ito ay isang halik na puno ng pag-iingat ng paggalang ng mga damdaming matagal nang itinatago. Hindi ito mapusok o mapangangkin. Ito ay isang pangakong nabubuo kasabay ng aklatang kanilang itinatayo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit ang kanilang mga noo, ay magkadikit, walang nagsalita, walang kailangang sabihin. Sa katahimikang iyon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw isang bagong pundasyon ang naitayo, hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa tiwala at pagmamahal. Ang halik sa aklatan ay nag-iwan ng isang matamis, ngunit komplikadong katahimikan sa pagitan ni Kurt at Liana. Hindi nila ito pinag-usapan. Sa halip ang kanilang mga kilos ang nagsalita. Isang mas mainit na ngiti tuwing umaga, isang mas matagal na titigan, sa gitna ng trabaho isang magaan na pagdampi ng kamay, na tila aksidente, ngunit puno ng kahulugan. Ang aklatan ay hindi na lang isang proyekto. Ito na ang kanilang mundo, ang saksi sa kanilang tahimik na pag-iibigan. Ang pagbabago kay Kurt ay kapansin-pansin. Ang kanyang mga gabi ay hindi na para sa mga bar at kaibigan, kundi para sa pag-aaral ng mga dokumento ng kumpanya, kasama ang kanyang lola, o pagtuturo kay Ana kung paano magbisikleta sa hardin. Nakikita ni Liana ang lalaking pinapangarap ni Lola Ninfa para sa kanyang apo, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nahuhulog ang kanyang loob. Ngunit ang langit ay hindi laging bughaw. Isang hapon nag-anunsyo ang pag-asa ng paparating na isang malakas na bagyo. Signal number 3 ang itinaas sa kanilang lugar. Agad na ipinatigil ni Kurt ang trabaho sa aklatan. Pinagtulungan nilang takpan ng mga lona ang mga bintanang hindi pa nalalagyan ng salamin at isinara ng mahigpit ang lahat ng pwedeng pasukan ng hangin at ulan. Sana kayanin ng mga bagong kabit na yero, nag-aalalang sabi ni Mateo bago umuwi. Kakayanin yan, sagot ni Kurt puno ng kumpiyansa. Matibay ang pagkakagawa natin. Nagsimulang bumuhos ang ulan pagsapit ng dilim. Ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos na sinabayan ng rumaragasang hangin na humahampas sa mga puno at yumayanig sa buong mansyon. Nasa loob silang lahat ng sala. Si Lola Ninfa ay nagdarasal, si Ana ay natutulog sa kandungan ni Liana, takot sa tunog ng kulog. Si Kurt naman ay hindi mapakali palakad-lakad sa harap ng bintana, nakatingin sa direksyon ng aklatan na halos hindi na makita sa gitna ng unos. Huwag kang mag-alala, Kurt, sabi ni Liana, sinusubukang pakalmahin ito. Ginawa natin ang lahat para protektahan o amtayon. Ngumiti si Kurt, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko, pero hindi ko pa rin maiwasan. Sa kalagitnaan ng gabi, isang napakalakas na dagundong ang kanilang narinig, mas malakas pa sa kulog. Tila isang higanting bagay ang bumagsak. Nagkatinginan sina Kurt at Liana, baka sa kanilang mga mukha ang iisang takot.
Hindi na naghintay si Kurt na tumila ang ulan. Kumuha siya ng isang malaking flashlight at kapote. Saan ka pupunta delikado sa labas, pigil ni Liana. Kailangan kong tingnan, mariing sabi ni Kurt. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Hindi na siya napigilan ni Liana. Mula sa bintana, pinanood niya ang liwanag ng flashlight ni Kurt na unti-unting lumalayo nilalamon ng dilim at ng walang tigil na ulan. Bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Pagkalipas ng ilang minuto bumalik si Kurt. Basa ang buong katawan, putik ang kanyang sapatos. Pagpasok niya sa pinto, ibinagsak niya ang kapote sa sahig. Ang kanyang mukha ay blangko ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Liana ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita pagkatalo. Ang malaking puno ng akasya sa tabi ng aklatan. Sabi niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Bumagsak. Tinamaan ang isang bahagi ng bubong at ang mga bagong gawang pader. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Si Lola Ninfa ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Liana ay natigilan, hindi makapaniwala. Kinabukasan tumila ang bagyo. Ang iniwan nito ay isang tanawin ng pagkawasak. Mga sanga ng puno at mga dahon ay nagkalat sa buong hardin at doon sa gitna ng lahat nakatayo ang aklatan, may malaking butas sa bubong at gumuho ang isang pader, tila isang sundalong sugatan pagkatapos ng isang matinding labanan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming linggo ay nasira sa isang gabi lang. Ang sigla na nag-aalab kay Kurt sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Hindi na ito lumalabas ng kanyang kwarto. Hindi nito sinasagot ang mga tawag ni Mateo. Bumalik ito sa dati tahimik, malamig at malayo. Isang hapon nakita ni Liana na may isang bote ng mamahaling alak sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang gabi hindi na nakatiis si Liana. Kumatok siya sa pinto ni Kurt. Walang sumagot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita niya si Kurt na nakaupo sa dilim, nakatingin sa labas ng bintana. Kurt, mahina niyang tawag. Umalis ka na, sabi nito, hindi lumilingon. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba, wala akong kwenta. Isang gulo lang ang lahat. Isang bagyo lang na wala na lahat. Hindi, yan totoo, sabi ni Liana, lumalapit sa kanya. Hindi nawala lahat. Nasira, oo. Pero hindi nawala. Pwede nating ayusin ulit, ayusin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Wala nang pag-asa yan. Isa itong pagkakamali mula sa simula. Ang pag-aakalang kaya kong magbago. Ang pag-aakalang kaya kong may buuin. Bumaling ito sa kanya at sa dilim nakita ni Liana ang pamumula ng kanyang mga mata. Tingnan mo ako, Liana. Ito ako. Ito ang totoong ako. Isang malaking kabiguan. Hinawakan ni Liana ang kanyang mukha, pinilit na iharap sa kanya. Hindi mariin niyang sabi. Ang Kurt na nakilala ko nitong mga nakaraang linggo, yun ang totoo. Yung taong nag-aalala, yung taong nagsisikap, yung taong nagmamahal sa pamilya niya. Hindi ka kabiguan, Kurt. Natatakot ka lang. At ano naman ang hindi ko dapat katakutan? Natatakot kang sumubok ulit dahil natatakot kang mabigo ulit, sagot ni Liana. Ang boses ay puno ng paninindigan. Pero ang bagyo sa labas, wala yan kumpara sa bagyo dito sa loob mo. At hindi kita hahayaang malunod dyan. Kung susuko ka, paano na ang pangarap ni Lola? Paano na si Ana na tumitingala sa'yo? Paano na tayo? Ang huling salita ay halos pabulong na lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan siya ni Kurt. Sa gitna ng kanyang pagkasira, ang mga salita ni Liana ay tila isang sinag ng liwanag. Nakita niya sa mga mata nito ang hindi natitinag na pananampalataya. Pananampalataya sa proyekto at higit sa lahat pananampalataya sa kanya. Dahan-dahan niyakap niya si Liana nang mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ng ibang tao ang kanyang kahinaan. At sa yakap na yon, sa gitna ng pagkawasak na dulot ng bagyo, naramdaman ni Kurt na hindi siya nag-iisa. Nalaman ni Liana sa sandaling iyon na ang nararamdaman niya para kay Kurt ay hindi na lang simpleng paghanga o pagkagusto. Mahal na niya ito.
Mahal niya ang lalaking ito kasama ang lahat ng kanyang mga lamat at takot, at handa siyang harapin ang anumang bagyo sa labas man o sa loob basta't magkasama sila. Ang yakap sa gitna ng dilim ay naging isang bagong simula. Kinabukasan ang Kurt na lumabas sa kanyang silid ay hindi na ang talunang Kurt ng nakaraang araw. Mayroon pa ring bakas ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit napalitan na ito ng isang bagong determinasyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Mateo. "Kailangan kita dito," sabi niya sa telepono. "Dalhin mo ang buong team. Doblehin natin ang effort. Itatayo natin ulit." Ang mga sumunod na linggo ay naging mas abala pa kaysa dati. Ang pagkawasak na idinulot ng bagyo ay naging isang pagkakataon para gawin ang mga bagay ng mas mahusay. Natuklasan nila na ang pundasyon sa bahaging gumuho ay hindi pala ganoon katibay. Kaya't sinimulan nila mula sa umpisa, tinitiyak na ang bawat block at bawat paghalo ng semento ay mas matatag kaysa sa dati. Hindi na lang si Kurt ang leader, naging inspirasyon na siya. Siya ang unang dumarating sa site at ang huling umaalis. Ang kanyang enerhiya ay nakahawa. Ang mga manggagawa na nakita ang dedikasyon ng kanilang boss ay nagtrabaho ng may mas ibayong sigasig. Si Liana ay laging nasa tabi niya, hindi para utusan, kundi para magbigay ng suporta, isang baso ng malamig na tubig, isang mainit na pandesal, isang ngiti na nagsasabing kaya natin to. Si Lola Ninfa na nakamasid mula sa malayo ay palihim na napapangiti. Nakikita niya hindi lamang ang pagtayo ng isang gusali, kundi ang pagtayo ng isang lalaki. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 1 buwan ng walang tigil na trabaho, dumating ang araw na kanilang pinakahihintay. Ang aklatan ay tapos na. Mas maganda pa ito kaysa sa orihinal na plano. Ang kahoy ay kumikinang, ang mga bintanang may arko ay nagbibigay ng perpektong tanawin ng lawa, at ang mga estante ay puno na ng mga libro, mga luma, at bago na donasyon mula sa mga kaibigan ni Lola Ninfa at ilang binili mismo ni Kurt. Ang children's section na dinisenyo ni Liana ay isang paraiso ng kulay at imahinasyon. Ang buong lugar ay may amoy ng bagong barnis, lumang papel, at higit sa lahat amoy ng tagumpay. Nag-organisa si Lola Ninfa ng isang maliit na inaugurasyon. Inimbitahan niya ang alkalde ng Tagaytay, ilang mahahalagang tao sa komunidad, at ang mga pamilya mula sa kalapit na barangay na siya ngang magiging benepisyaryo ng aklatan. Sa araw ng inaugurasyon, ang hardin ay napuno ng mga tao. May isang pulang laso na nakatali sa ingranding pinto ng aklatan. Si Liana, suot ang isang simpleng puting bestida na regalo ni Lola Ninfa, ay kinakabahan habang pinagmamasdan ang dami ng tao. Hinawakan ni Kurt ang kanyang kamay. "Huwag kang kabahan, bulong nito. Tagumpay natin to." Pinisil ni Liana ang kanyang kamay bilang tugon. Sa tabi nila, si Ana ay tuwang-tuwa, suot ang isang magandang damit, habang hawak-hawak ang gunting na gagamitin sa pagputol ng laso. Dumating ang oras ng mga talumpati. Nagsalita ang alkalde, pinuri ang pamilya para sa kanilang kontribusyon sa komunidad. Pagkatapos, tinawag ni Lola Ninfa ang kanyang apo. "At ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang taong nasa likod ng katuparan ng pangarap na ito." Sabi ni Lola Ninfa, ang boses ay nanginginig sa pagmamalaki. "Ang aking apo, si Kurt." Nagpalakpakan ang mga tao. Tumayo si Kurt sa harap, hindi na mayabang o may pagkailang, kundi may tahimik na kumpiyansa. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa mga manggagawa, kay Mateo, sa mga opisyal ng lungsod. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng mga tao hanggang sa mahanap nito si Liana. Marami ang nagtataka kung bakit ko biglang pinagtuunan ng pansin ang proyektong ito, na matagal ko nang binalewala. Panimula ni Kurt, ang kanyang boses ay malinaw at tapat. Ang totoo, hindi ko rin alam noong una. Akala ko ginagawa ko ito para sa lola ko. Akala ko ginagawa ko ito dahil kailangan. Pero habang tumatagal, naintindihan ko ang tunay na dahilan. Huminga siya ng malalim. Ang proyektong ito
ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral na ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa kinang o sa presyo, kundi sa pagmamahal at pagsisikap na ibinubuhos dito. At ang aral na yan ay itinuro sa akin ng isang tao. Tumingin siya ng diretso kay Liana. Ang lahat ng tao ay napatingin din sa kanya. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Itinuro niya sa akin na kahit ang isang bagay na mukhang luma at walang pag-asa ay pwedeng maging maganda at makabuluhan ulit kung bibigyan lang ng pagkakataon at pagmamahal. Itinuro niya sa akin na ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pagkakamali, kundi ang kakayahang bumangon pagkatapos masira. At itinuro niya sa akin kung paano magmahal. Hindi lang ng isang proyekto, kundi ng buhay. Naglakad siya pababa sa entablado at lumapit kay Liana. Sa harap ng lahat kinuha niya ang kamay nito. Liana, salamat. Hindi matatayo ang aklatang ito kung wala ka. At hindi mabubuo ang pagkatao ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Isang luhang dulot ng kaligayahan ang pumatak. Mula sa mata ni Liana, hindi niya ito pinunasan. Sa paligid nila ang mga tao ay nagpalakpakan hindi lang para sa bagong aklatan, kundi para sa isang kwento ng pag-ibig na nasaksihan nila mismo. Si Lola Ninfa na nakatayo sa isang tabi ay may mga luha ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngumiti siya. Ang kanyang panalangin ay hindi lang dininig. Ito ay binigyan ng pinakamagandang katuparan. Pagkatapos, magkakasama nilang pinutol ang laso, si Kurt, si Liana, si Lola Ninfa, at si Ana. Ang mabigat na pinto ng aklatan ay bumukas at mula sa loob isang mainit na liwanag ang sumalubong sa kanila. Hindi lang ito ang pagbubukas ng isang gusali. Ito ang pagbubukas ng mga bagong pinto, mga bagong pangarap, at isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng inaugurasyon. Ang aklatan ay naging isang buhay na sentro ng komunidad. Sa umaga, puno ito ng mga bata na sabik makinig sa mga kwento ni Liana. Sa hapon, mga estudyante naman ang nagbabasa sa mga tahimik na sulok nito. Ang dating gusaling walang buhay ay mayroon ng tibok ng puso, isang tibok na sumasalamin sa bagong buhay na natagpuan ni Kurt at Liana. Ang kanilang relasyon ay namulaklak sa isang tahimik ngunit malalim na paraan. Hindi na nila kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Isang tingin, isang namngiti, isang hawak sa kamay, sapat na yun. Ang mansyon sa Tagaytay ay hindi na isang lugar ng tunggalian, kundi isang tunay na tahanan. Isang gabi habang abala si Liana sa pag-aayos ng mga bagong dating na libro, sa aklatan, pumasok si Kurt. Tapos na ang oras ng aklatan, kaya't silang dalawa na lang ang naroon. Ang buong lugar ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng musikang klasikal na pinapatugtog ni Kurt. Hindi ka pa ba napapagod, tanong ni Kurt lumalapit sa kanya. Ngumiti si Liana. Hindi ito trabaho para sa akin, Kurt. Ito ang pangarap ko. Alam ko, sabi ni Kurt. Tumayo siya sa likod ni Liana at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Pero may isa pa akong pangarap. Lumingon si Liana. Ano yon? Hindi sumagot si Kurt. Sa halip hinila niya ito ng marahan patungo sa gitna ng aklatan. Itinuro niya ang mga estanteng puno ng libro. Noong una panimula niya ang boses ay seryoso at malambing. Ang lugar na ito ay walang laman. Katulad ko. Walang direksyon, walang kwento, walang kabuluhan. Tapos dumating ka. Unti-unti pinuno mo ng mga kwento ang bawat sulok. Binigyan mo ng kulay ang bawat pahina. Binigyan mo ng buhay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Ganon ang ginawa mo sa buhay ko, Liana. Ikaw ang nag-ayos sa mga sira kong pader. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong mga sulok. At ikaw ang nagturo sa akin kung paano bumuo ng isang kwentong may katuturan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liana na napahawak sa kanyang bibig sa gulat.
Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang singsing na may maliit, ngunit napakakinang na diamante ang lumitaw. Ito ay may disenyong antigo simple, ngunit elegante. Ang singsing na ito ay sa lola ng lola ko, papaliwanag ni Kurt. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ibinigay sa akin ni Grandma, sabi niya. Ibigay ko lang daw sa babaeng hindi lang magiging asawa ko, kundi magiging tahanan ko. Liana, ikaw ang tahanan ko. Pwede bang dito na ako, titira sa puso mo, habang buhay, will you marry me? Tumulo ang mga luhang matagal nang nagbabadyang pumatak sa mga mata ni Liana. Hindi ito luha ng lungkot kundi ng purong kaligayahan. Wala siyang masabi. Tumango na lang siya ng paulit-ulit. Isinuot ni Kurt ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo siya at niyakap si Liana ng mahigpit. Sa gitna ng aklatang kanilang binuo, ipinangako nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Ang kanilang kasal ay idinaos pagkalipas ng 1 buwan. Ayon sa kanilang napagkasunduan, ito ay simple, pribado at taimtim. Ginanap ito sa hardin ng mansyon sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak at manipis na tela na sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin. Sa likuran nila ang payapang lawa ng Taal ay nagsilbing saksi. Kakaunti lang ang bisita si Mateo, ang pamilya ng mga kasambahay na naging kaibigan na nila at ilang malalapit na kaibigan ni Lola Ninfa. Si Ana suot ang isang maliit na puting bestida, ang kanilang flower girl. Bawat hakbang nito sa pasilyo ng damuhan ay may kasamang tuwa habang isinasaboy ang mga talulot ng puting rosas. Nang maglakad si Liana patungo sa altar, inalalayan ng masayang si Lola Ninfa. Lahat ng mata ay nasa kanya. Suot ang isang simpleng puting bestida, walang magarbong palamuti, ang kanyang kagandahan ay nangingibabaw. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat ay ang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa at puno ng pagmamahal. Si Kurt na naghihintay sa dulo ay hindi maalis ang kanyang tingin. Sa kanyang mga mata, makikita ang paghanga, pasasalamat at isang pagmamahal na napakatindi. Nang iabot ni Lola Ninfa ang kamay ni Liana sa kanya, marahan niya itong pinisil. Ang kanilang mga panata ay hindi mula sa libro, kundi mula sa kanilang mga puso. Liana, simula ni Kurt, dumating ka sa buhay ko noong ako'y isang lalaking nawawala at walang direksyon. Ipinapangako kong gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Ipinapangako kong magiging iyong sandalan, iyong kakampi, at iyong ligtas na kanlungan. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, ipinapangako ko ang aking sarili sa iyo. Kurt, sagot ni Liana, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Bago ka dumating, ang bawat araw para sa akin ay tungkol lang sa pag-ahon. Tinuruan mo ako kung paano mangarap ulit. Tinuruan mo ako kung paano magtiwala. Sa'yo at sa pamilyang ito, natagpuan ko ang isang tahanan. Ipinapangako kong aalagaan ang pagmamahal na ito at mamahalin kita ng buong buo sa habang panahon. Matapos nilang isuot ang mga singsing, idineklara sila ng pari na mag-asawa na. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng hapon, hinalikan ni Kurt si Liana, isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng pangako para sa hinaharap. Nagpalakpakan ang mga panauhin. Lumapit si Mateo at niyakap si Kurt. Congratulations, pare. Alagaan mo siya. I will, tapat na sagot ni Kurt. Si Ana naman ay tumakbo at yumakap sa kanilang dalawa. Family na po tayo, masayang sigaw nito. Binuhat ni Kurt si Ana habang ang isang braso ay nakaakbay kay Liana. Habang pinagmamasdan nilang tatlo ang paglubog ng araw sa lawa, naramdaman ni Liana ang isang kumpletong kapayapaan. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pag-aalala, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang init ng pagmamahal ng isang pamilya
at ang tahimik na pangako ng isang magandang simula. Ang buhay may asawa ay nagdala ng isang matamis na ritmo sa buhay ni na Kurt at Liana. Ang mga umaga ay nagsisimula sa amoy ng kapeng inihanda ni Kurt at sa halakhak ni Ana na naghahanda para sa eskwela. Ang mga hapon ni Liana ay iginugugol sa aklatan na ngayon ay mayroon ng maliit na sulok na tinawag niyang Liana's Nook, isang maliit na coffee shop na naghahain ng kanyang mga sikat na kakanin at mainit na tsokolate. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling cafe ay natupad sa loob mismo ng isa pa niyang pangarap. Si Kurt naman ay nahati ang oras sa pagitan ng pagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya at pagtulong sa aklatan. Sa gulat ng mga dating kaibigan, mas masaya na siyang nag-aayos ng mga libro o naglalaro ng taguan kasama si Ana sa hardin kaysa sa mga magagarang party. Siya ang naging Papa Kurt ng lahat ng mga batang pumupunta sa aklatan, laging may dalang candy o isang bagong kwento. Isang umaga ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nagising si Liana na may kakaibang pakiramdam. Habang naghahanda siya ng almusal, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at isang hindi mapigilang kagustuhang masuka. Mabilis siyang tumakbo sa lababo. Narinig ni Kurt ang kanyang pag-ubo at agad na lumapit hinahaplos ang kanyang likod. "Love, ayos ka lang. Baka may nakain kang hindi maganda." Hindi ko alam," sagot ni Liana. Humihinga ng malalim. "Ilang araw ko nang nararamdaman to. Akala ko, pagod lang." Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang pagkahilo. Ngunit ang insidente ay nag-iwan ng isang tanong sa kanilang isipan. Nang hapong iyon, habang nag-iisa si Liana sa kanilang silid, tiningnan niya ang kalendaryo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos 2 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Isang halo ng kaba at tuwa ang bumalot sa kanyang puso. Kinagabihan, hindi niya ito sinabi agad kay Kurt. Gusto muna niyang makasiguro. Kinabukasan habang nasa trabaho si Kurt at nasa eskwela si Ana, palihim siyang nagpunta sa isang maliit na klinika sa bayan. Nang hawak na niya ang resulta mula sa doktora, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Isang salita lang ang nakasulat sa tabi ng kanyang pangalan positibo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May isang maliit na buhay na nabubuo sa loob niya, isang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Kurt. Hindi niya napigilan ang mga luha ng kaligayahan na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naisip niya ang perpektong paraan para sabihin ito kay Kurt. Nang hapong iyon, pumunta siya sa aklatan at kumuha ng isang maliit na libro na pambata. Sa unang blangkong pahina nito, maingat siyang nagsulat, "Hi Papa, hindi pa tayo magkakilala, pero excited na akong makita ka." Sabi ni Mama, ikaw daw ang pinakamagaling na papa sa buong mundo. "See you in 9 months, nagmamahal baby D." Nang umuwi si Kurt, mukha itong pagod mula sa isang mahabang araw ng mga meeting. "Love, may bago tayong libro sa aklatan," sabi ni Liana, sinisikap na itago ang pananabik sa kanyang boses. "Sa tingin ko, magugustuhan mo ang kwento. Pwede mo bang basahin para sa akin?" Kinuha ni Kurt ang libro. Umupo siya sa paborito nilang silya sa sala at isinandal ni Liana ang kanyang ulo sa balikat nito. Binuksan ni Kurt ang libro at ang unang nakita niya ay ang sulat kamay ni Liana. Binasa niya ito nang malakas ang kanyang boses ay unay nagtataka. "Hi Papa, hindi pa tayo magkakilala." Huminto siya. Tila unti-unting pinoproseso ng kanyang isip ang mga salita. Muli niya itong binasa, mas mabagal, halos pabulong na lang. "See you in 9 months. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang saya. "Liana, ito ba?" "Totoo ba to?" Hindi sumagot si Liana. Ngumiti lang siya, isang nangiting puno ng lahat ng oo sa buong mundo habang tumatango. Binitiwan ni Kurt ang libro. Ang pagod sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang emosyong napakatindi.
Dahan-dahan lumuhod siya sa harap ni Liana at marahang hinawakan ng kanyang tiyan. Tumingala siya at may mga luha na ring namumuo sa kanyang mga mata. Magiging tatay ako, bulong niya tila sa sarili. Magiging tatay ako. Pagkatapos ay tumawa siya isang tawang malakas at puno ng purong kagalakan. Binuhat niya si Liana at inikot-ikot. Magiging tatay ako, sigaw niya. Liana, mahal na mahal kita. Nang pumasok si Ana sa silid, naabutan niya ang kanyang mga magulang na magkayakap at kapwa lumuluha sa tuwa. Mga pa, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. Lumapit sa kanya si Kurt at binuhat siya. Hindi kami malungkot, nak. Sobrang saya namin. Dahil magkakaroon ka na ng kapatid. Magiging ate ka na nagliwanag ang mukha ni Ana. Talaga po, may baby po dito, sabi nito, itinuturo ang tiyan ni Liana. Tumango si Liana. Yay, sigaw ni Ana. Pwede ko na po siyang laruin. Natawa silang lahat. Ang gabi ay napuno ng mga plano at pangarap kung ano ang ipapangalan sa bata, kung saan ilalagay ang kuna, kung anong mga laruan ang bibilhin. Habang nakaupo silang tatlo sa sahig, magkakayakap pinagmamasdan ng apoy sa fireplace, naramdaman ni Liana ang isang kapayapaang higit pa sa lahat ng naramdaman niya noon. Ang babaeng dati nakikipaglaban sa bawat araw sa ilalim ng ambon ng Maynila ay naroon ngayon sa isang tahanang tanaw, ang lawayakap ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng mga sirang pader na muling itinayo ng mga lumang aklat na muling binuksan at ng isang pag-ibig na nagpapatunay na ang bawat isa, gaano man kaligaw, ay may karapatang magkaroon ng isang bagong simula.